Hi guys! For today's supper, we're making ginataang isda. And this is how I make it in Canada. For me, the best na igata is mackerel. So what I have here is 2 pieces or 1 kilo ng frozen mackerel. At ayan nga, may ice pa. I've been in Canada for almost a decade now pero never pa ako nakakita ng fresh mackerel. But it's okay, because with my tips, makikita nyo kung paano ko lutuin ang frozen fish para hindi malansa. So what I did is nilabas ko lang ang fish from the freezer at binabad ko sa tubig ng naka-plastic pa until soft enough to cut. Mas madali nga na in-slice ko muna bago ko linisin. So hinati ko sa 6 na piraso and then tsaka ko tatanggalin yung hasang at laman loob. This is iwas lansa tip number 1 guys. Hinugasan ko lang at tinanggal yung dugo sa loob na malapit sa bones. This is very important step guys pag frozen ang isda na gamit nyo. Kailangan tanggalin hindi lang yung laman loob, kundi pati yung dugo na namuo malapit sa bones para nga iwas lansa. So gagawin lang natin yan sa lahat pa ng natirang slices. Next, ilagay na natin ang mga aromatics sa pan. This is tip number 2 guys. Lahat ng aromatics na ilalagay natin ay pang iwas lansa. So meron akong kalahati ng sibuyas. Mas mura ang white onion dito guys, pero kung meron kayong red onion, okay din yan. 2 thumbs ng luya, inislice ko lang ng manipis. Green chili, frozen din to guys, hinati ko sa 3. Kasi minsan hindi to available, so isa-isa lang nilalagay ko. 2 piraso ng bawang, hinati ko lang to sa gitna. Now, may iba na gusto ng bawang, may iba na hindi. Anti-inflammatory din yan guys, so lagyan nyo yan for health benefits, diba? Ilagay na natin ang isda, add 1 teaspoon ng asin, half teaspoon na ground black pepper, and half cup ng white vinegar. Yes guys, this is tip number 3. Ipapaksiw muna natin ang isda and trust me, mas masarap nga at hindi malansang isda pag ginawa nyo to. Takpan lang natin to at pakuluin on high heat. I love this part guys because I can sing of course, let it boil, let it boil. After 5 minutes at almost patuyo na ang vinegar, magdagdag tayo ng 1 cup ng tubig. And on medium heat, let it boil for about 15 minutes naman this time. Hindi ko yan hinalo guys. Medyo konting shake lang ng pan para hindi madurog o masira yung fish. Next, pag konting liquid na lang ang natira sa pan, add na natin ang 1 can coconut milk. Nagpadagdag pa syempre ang customer ko ng green chili guys, hindi siya nagtitipid. Now, tikman na natin for final seasoning. Nag-add lang ako ng 3 teaspoon ng patis at 1 siling labuyo kung gusto nyo ng mas manghang. And let it boil. At okay na yan, turn the heat off. And for veggies naman guys, ang ilalagay ko ay frozen baby okra. Nagpakulo lang ako ng tubig, 2 cups of water, pwede na para sa 300 grams ng okra, half teaspoon ng asin para hindi masyadong slimy, at may lasa din yung okra. 2 minutes lang from the time na hinulog natin ang okra, konting halo, and then drain. Kung fresh okra ang gamit nyo guys, pwedeng idagdag na agad sa lutong fish and boil for another 2 minutes. So bakit nga ba frozen okra pag ginamit ko? Gusto ko yatang pahirapan ang sarili ko today guys. The truth is, mas mura ang frozen kesa fresh dito. At for me, better pa ang quality, especially pag baby okra. So, here's our ginataang isda. This is so good, so creamy, so yummy, at hindi malansa. Happy eating everyone!